Okay, hello guys. So, magandang araw sa inyo, no? At welcome back again na naman sa ating YouTube channel, Facebook page, at TikTok account. At syempre sa panibagong video tutorial natin ngayon. Bali, ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng mini driving light sa napakadaling paraan. Kung saan, hindi na natin kailangan gumamit ng relay. Ayun, so meron akong ginawang board dito, mock-up. Para mas lalo nating maintindihan at mas lalo nating masundan. Siyempre may mini driving light tayo. Meron tayong 3-way switch. Yung switch nga pala na to is 3-way. Yung off niya nasa baba, on, at saka isa pang on. Yun. So 3-way switch siya. And meron tayong battery dito. At meron tayong ignition switch. Yan. May ignition switch tayo na already na yun. Bali ngayong araw yun nga, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng mini driving light sa napakadaling paraan sa lahat ng klase ng motor na hindi na ginagamitan ng relay. Bakit nga ba hindi na tayo gumamit ng relay? Usually kasi guys, sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa mga makabagong mini driving light, which is low wattage na lang sila, no? Unlike sa mga sinauna, hindi na talaga kailangan ng mini driving light kasi meron na silang built-in ballast dito sa mismong loob ng mini driving light, kaya halos hindi na tayo talaga gumagamit ng relay, no? Pero sa mga high wattage na mini driving light, like yung mga sobrang lalakas na talaga, so kailangan talaga natin ng relay doon. Okay, so hindi ko na patatagalin pa ito, umpisa na natin yung ating tutorial. Okay, yun, so ito na yung ating ginawang board mga boss, ano. So, andito na rin yung mini driving light natin. In-attach ko na rin siya sa mismong board para mas lalo nating maintindihan, para masundan natin. And may apply nyo kapag mag-DIY kayo. Ayun, so sa mini driving light natin mga boss, meron tayong tatlong wire dyan. Yan, isang black, isang red, at saka isang yellow. So, sa tatlong wire na yan, yung isa dyan is ground. Yung isa, yung yellow na ilaw, at yung isa is yung white na ilaw. So para malaman nyo yan, syempre subukan nyo muna yan. Meron tayong battery dito, 12 volts battery. Meron tayong negative at positive. Yung black, itap natin to sa negative. Ayan, tap nyo lang para malaman nyo yung ilaw at hindi kayo malito. So subukan muna natin yung red. Tap natin sa positive kung anong ilaw ba. Ayan, so umilaw yung white, so ibig sabihin yung red, yun yung white natin. Yan yung yellow naman. Ayun. So umilaw yung yellow. So ibig sabihin, yung yellow, yun yung yellow light natin. So same lang din dito sa kabila. So dahil same lang sila mga bossing, pagsasamahin na agad natin yan. Yung dalawang block ng dalawang mini driving light natin, pagsamahin na natin yan. Kasi same lang naman, di ba? Take note mga boss, wala tong relay Baka sabihin ng iba dyan, ba't di nilagyan ng relay? So tulad nga ng sabi ko, halos sa mga makabagong mini driving light ngayon, dahil nga low wattage na lang sila, usually hindi na talaga kailangan ng relay kasi meron na silang built-in ballast sa may mismong mini driving light. Even fan, wala na sila, no? At ang kinagandahan nun, napaka liwanag nila kahit na hindi na kailangan ng relay. Okay, so napagdikit na natin yung tatlong wire ng ating mini driving light mga boss, no? Ayan. So wala tayong relay na linagay dyan. And subukan natin ulit para mas maintindihan nyo. Ayan. So kung mapapansin nyo, umilaw yung dalawa. Tinap ko yung negative, yung black ng mini driving light sa negative, yung red ng mini driving light sa positive. Umilaw yung white. Ayan, yung yellow naman. Yung yellow, itap natin. Okay, so goods. So functional yung ating mini driving light. Ngayon dito naman papasok yung ating switch. Ayan. So may switch tayo dito mga bossing. Ayan, sa switch natin, 3-way switch to mga boss. Ayan. Sa switch natin, 3-way to. Itong tatlong wire na to. Ayan. Sa tatlong wire na yan mga boss, yung mga wire na yan, lahat yan ay positive. So paano nangyari yon? Ibig sabihin, yung isang wire dyan, yun yung ating common, no? Or yung pinakapapasukan ng source.
So kapag ka pumasok yung source dito, positive source, ilalabas niya lang sa dalawang wire na yan. So ganun lang kasimple. Kaya walang negative dyan. Baka mamaya sabihin nyo may black wire, negative yon, may green wire, negative yon. So walang negative dito sa ating mga switch. So para malaman natin yung common wire nito, itatry muna natin siyang ipag-connect dito. So try nating kuha tayo ng clamp. I-fix na agad natin yung ayan, mini driving light, yung negative. Pagkatapos kuha pa tayo ng isang clamp, alligator clamp. So try natin yung red ng switch, tap natin sa may positive. Tapos tap natin yung green yellow, green ng switch at yellow ng mini driving light. So try natin pa ilawin. Ayan, so umilaw yung yellow. Subukan natin ulit. Dito naman yung green. Tap natin sa red ng mini driving light. Okay. So, ibig sabihin, yung green, mga bossing, yung green ng switch, siya yung low. Take note guys, nasa sa inyo nga pala kung anong high and low yung gagamitin nyo, no? Kung yung yellow ba or yung white. Mamaya papaliwanag natin. So tap muna natin yung black wire ng ating switch, 3-way switch, sa yellow wire naman ng mini driving light. Ngayon subukan naman natin kung tumama ba tayo. So white, first switch sa white natin, second switch sa yellow. Okay, so tama mga boss. Sa mga ganitong setup, ayan, tama to sa mga ganitong setup, pero depende pa rin sa inyo, no? Kasi yung iba gusto nila yung low ng mini driving light is yung yellow. So pagbabalik ta rin mo lang ngayon yan. Yung black ng 3-way switch, doon mo itap sa red wire ng mini driving light. So yung green naman, dito mo itap sa yellow. So ganun lang. Pero halos common na settings is ganito. Yellow, white yung low beam, yellow yung high beam. Ayan. Ayan. So, tulad nga ng sabi ko, dito sa switch natin walang negative dyan. Lahat yan is positive. Yung common, yung red, siya yung pinaka-common, dyan pumasok yung supply. Ibabato niya ngayon sa dalawang wire natin, which is yung white at saka yellow. Pero hindi pa doon, ano, mga boss, dahil meron pa tayong switch dyan. Yes, meron tayong ignition switch. Kasi kapag wala tayo nito, yung mini driving light natin, katulad nito, pagka napaglaruan ng bata, mau-on at mau-on natin, no? Or mau-on at mau-on nila yan. Mamaya hindi mo mapansin, malubat yung battery mo. Kaya mas mainam, idaan natin yan sa ating ignition switch. So yung gagamitin nating ignition switch is, excuse me, 4 wires. So kung mapapansin nyo, 4 wires yan. Tinali ko na ng electrical tape yung dalawa. So kung yung ignition switch nyo is 4 wires, ganito yung mga color coding yan, no? Black na may stripes na white, kulay green, pure black, solid black, at pure red or solid red. So dito sa dalawang to, wala tayong gagalawin dyan. Kaya nga itinabi na natin yung ating black na may stripes na white at yung ating pure green. So wala tayong gagamitin dyan mga boss. Kahit na 4 wires yung susian nyo. And kapag 2 wires naman yung susian nyo, ayan, same function lang din. Wala lang kayong makikitang wire na green at wala kayong makikitang black na may white na wire. Kasi nga 2 wires lang yung ignition switch nyo. So bali ang hahanapin nyo lang dyan is yung accessory wire. Okay, so tap muna natin. Ayan. So bali ang settings ng ignition switch natin mga boss is ganito. Yan, yung red wire ng ating ignition switch, automatically galing yan sa may positive terminal ng battery. Yan. Ngayon, off muna natin. Kaya nga itinabi na natin yung dalawa kasi wala tayong gagalawin doon sa green at sa black na may white. Kasi ang hahanapin natin is itong kulay pure black. Kasi ito yung tinatawag na accessory wire. No?
Sa mga 2 wires na ignition switch, ganun din. Nag-iiba lang ng color coding itong accessory wire. Basta tandaan nyo, yung red is positive, tapos yung kabila is, yun na yung accessory wire. Sa mga Yamaha, hindi ako nagkakamali, kulay brown. Sa mga Suzuki is kulay orange yung kanilang accessory wire. Okay, so next naman, dahil nga nakatap na yung red dun sa positive terminal ng battery, so kapag ka-inon mo ngayon yon, yung ignition switch mo, kapag ka-inon mo, yung source, tatawid lang dito sa kabila, di ba? Kasi nga switch siya eh. Diba? So lilipat lang sa accessory wire na tinatawag. Next is hanapin naman natin ngayon yung kanina yung common ng ating mini driving light switch or yung 3-way switch ng ating mini driving light. Yun ngayon yung i-connect natin dito sa may accessory wire. Yan. Connect natin ngayon yan, guys. So kapag na-connect natin, take note guys, sa accessory wire nga pala natin, napakarami ng connected dyan. Connected niya yung headlight natin, busina, flasher, starter, at iba pa. So dahil nga nakasunod yung ating mini driving light sa ignition switch, doon din natin itatap yung common ng ating 3-way switch. So bali ngayon, ganito yung mangyayari ngayon yan. Ayan, naka-off na. Next is on na natin. Yan. Okay, so try na natin guys. Okay, so umilaw na yung ating mini driving light. Yellow naman. So ganun lang kasimple mga boss, So try natin i-off sa susian. Okay. Yun. So ganun lang kasimple mga boss. Walang kahirap-hirap. Napakadali lang mag-install ng mini driving light na walang relay. Sa susunod, lalagyan natin ng isang relay, dalawang relay, tatlong relay kasi nga may dual horn at passing and so on and so forth. So bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.